Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ito gusto ko lang po munang i-promote sa inyo mga kababayan ha. Baka naman bikini men mga kababayan. Yan po ang Batang Maynila Toys, so BMT shirts. Yan, ang ganda po niyan, maganda yung tela ha? Makapal po, hindi po yung mukha. Makapal po yung tela. At nakasulat po dyan Batang Maynila Toys. At meron pong logo ng YouTube at Facebook. Wala kasi tayong Twitter eh. Kasi ang nagmamay-ari ng Twitter, yung mga mga panatiko ni Visceral. Hindi pa, wala po talaga akong Twitter at Instagram kasi hindi naman ako photogenic. Diba pag Instagram, panay picture, travel. Pag may Instagram ako, ano pipicture ko? Dito sa kwarto, dito lang ako lagi sa aking studio. Studyong walang studio audience. So, hindi po nauso sa akin yung Instagram na yan, saka yung Twitter na yan. Kaya ano lang po tayo, YouTube at Facebook. Yan, ayan lang po ang nandyan. At ito syempre ang ating Batang Maynila Toys. At sa likod nito mga kababayan, ito. Yan. Hindi ako panatiko. Yan mga kababayan, ito po yung lagi nating sinasabi. Pero meron dito hindi na naniniwala. Kasi minsan daw bias. Ewan ko, baka yun ang sinasabi lang nila. Pero tayo naman hanggat makakaya natin, pinipilit nating maging hindi panatiko. Kahit pa sabihin nating kahit taga-suporta ng isang tao, kapag nagkamali siya, pinipilit naman nating tuwirin at pagsabihan yung ating iniidolo. At kapag maganda naman ang ginagawa ng mga taong hindi natin gusto at hindi natin sinusuportahan pero maganda yung kanilang ginagawa, pinapalakpakan natin yan. Kasi ang panatiko, kahit mali na yung ginagawa, tuwan-tuwa pa rin sila. Palakpakan pa rin ang palakpakan kahit mali. Yung tama, mali, wala pare-parehas lang. Dapat hindi ganon. Dapat hindi po tayo panatiko. So yan mga kababayan, murang-mura lang po ito. At yung presyo po, pag-usapan natin dun sa ating Batang Maynila Toys Facebook page. Mag-message lang po kayo ron at doon na po tayo mag-usap. Okay? So ito mga kababayan, dito na tayo sa ating topic. Si Carla Estrada, mga kababayan, nilinaw na hindi naglabas ng pahayag na sinasabing hindi cheater ang kanyang anak na si Daniel Padilla. Kasi merong mga actually meron tayong vlog tungkol dyan na ito nga daw si Carla Estrada may post at sinasabi niyang hindi cheater itong si Daniel Padilla. Ngayon ito dinideny niya, hindi niya raw post yun at wala daw siyang pinopost na sinabi niya na hindi cheater ang kanyang anak. Carla Estrada clarified that she didn't release any statement denying that her son Daniel Padilla was a cheater. Kasi merong merong lumabas na ang sabi nila fake statement. Eto, i-quote natin, hindi cheater ang anak ko. My son is not perfect but he's learning and growing. People make mistakes and it's crucial to understand the context and the effort is putting into becoming a better person. Ayan yung yung kumalat na statement. At ito, sabi niya, hindi raw siya naglalabas ng ganyang statement. At ang sabi niya, yan daw, nananakot na siya na siya raw ay magpapile ng mga charges sa mga tao na nagkakalat nito. Fake news po ito, wala akong ganitong post at hindi ako gumawa ng ganitong post. Amin na pong iniisa-isa ang mga accounts ng mga mapanirang tao na gumagawa ng mga ganito.
So ayan mga kababayan. So ang ibig sabihin lang, tanggap niya. Tanggap niya na manluloko yung anak niya. O, di ba? Kasi dinideny niya na may ganyang statement. So ibig sabihin lang nun, tinatanggap nga niya na cheater yung anak niya at nagloko etong si Daniel Padilla. Yan lang naman yun di ba? Dahil dito mga kababayan, magbasa tayo ng ilang reaksyon dito sa ating mga netizen kung ano masasabi nila dito. O sabi dito, whatever. Hindi na kami interesado sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niya, sirain niya yung kanyang karir, pati yung kanyang buhay. So wala na pakialam. Etong mga netizen, kung sabihin pa ni Carl Estrada na cheater ang anak niya, o hindi cheater ang anak niya, o wapakils na raw, wapakils. Wala na kaming pakialam sa inyo. Grabe naman. Tama naman di ba? Tapos na di ba? Pag-usapan pa ba natin yan, yung mga pahayag na ganyan. Di ba? Basta alam ng tao ang totoo. So tama na yun. Gagawin pang issue yung mga naglabas-labas ng mga statement. Hindi ko statement yan. Sabi tuloy ng netizen, wala kami pakialam sa inyo. Maglabas kayo. Aminin mo na cheater anak mo. Wag mong aminin. Wala kaming pakialam sa inyo. Wapakils na kami. Gusto nyo sirain nyo yung karir ninyo, pati buhay ninyo. Galit na yung netizen Kasi ito si Carl Estrada, dagdag issue to Gusto rin ito kasi napag-uusapan siya. Ay, iwanan na natin to. Iwanan na natin to si Carl Estrada kasi pa-epal din to. O ito mga kababayan, ito nasa ating screen. Tingnan ninyo ito naman mga kababayan. Ito, liwanagin na natin hindi natin alam kung etong post na to ay legit. Pero pinost ito ng ng T Pamare. So siguro naman legit itong card na ito. At dito sa card, sabi ni Daniel Padilla, actor, most influential Filipino celebrity. Most influential ba to? Most influential o most playboy? Anyway, sabi dito, nagsalita daw si Daniel Padilla at ipinagtanggol si Andrea. Pinagtanggol niya si Andrea. Sabi niya, Andrea is not at fault in this situation. Wala daw kinalaman, walang kasalanan, walang parte, walang pagkakamali si Andrea dito sa nangyayaring sitwasyon. Kasi lahat daw ng nangyari, yung paghihiwalay, yung breakup, nangyari muna yan bago kami nag-date. Kaya sabi ko sa inyo ako nisigurado ko muna kung totoo ito, kung legit ito. Kasi kung ito legit, ibig sabihin, inamin niya na meron nga nabuong relasyon sa kanila ni Blight, ni Andrea Brillantes. Sabi niya, di ba? Ang nangyari lahat ito bago kami nagsimulang mag-date. Nag-date na pala. Di inamin na pala ni Daniel Padilla. Ito. Meron pang karugtong yan Andrea is not at fault in this situation. This happened before I started dating her. Kat and I have cooled off and broken up. It wasn't an act of cheating. Sabi niya, nangyari yung aming pagdi-date ni Andrea nung tapos na etong sa amin ni Kat, nung nag-cool off na kami at nung break na kami. So ibig sabihin,
Eto raw ginawa namin na pagdi-date at pagkikita at pag ano at pagji-jorger. Ayan, hindi raw yan act of cheating. Oo. Kasi cool off na sila, hiwalay na sila ni Catherine. Kaya naman kung nag-jorger sila, nagkita sila dun sa Espanya, nagpicture-picture dun sa mga lugar na magaganda, pero hindi sila magkasama. Mag-iba, picture si Blight, picture siya, pero isang lugar lang, kaya halata. O, lahat ng nangyari dyan, pati yung mga syempre comfort, kasi para silang broken hearted, hanggang dun sa nag-jorger na. Yan daw ay hindi act of cheating. At sabi ni DJ, we simply grew tired of each other. Napagod na kami. Napagod na rin pala siya. Akala ko si Catherine lang yun napagod, ngayon nakikipagod na siya. Napagod din daw siya. At sa dulo, in the end, we both fell out of love. So wala nang love. Nawala na yung pagmamahal namin sa isa't isa. Etong salita na to ay ibang-iba dun sa sinabi niya, yung sa statement niya after na labas ng statement ng pag-amin etong si Catherine Bernardo, kasi di ba unang naglabas ng pag-amin, o mas naunang umamin si Catherine kaysa dito kay Supremo. Pagkatapos noon, mga ilang minuto lang o oras ba, naglabas na rin si Supremo ng si DJ, itong si Daniel Padilla ng statement. So ibang-iba yung statement, tingnan niyo mga kababayan. Sabi niya rito, sila raw ay napagod na at nawala na raw yung pagmamahal sa isa't isa. Sabi niya dito. Eto, babasahin natin yung sinabi niya nung pagkatapos lang salita ni Catherine ng breakup. Sabi niya, ito may drama pa eh. Sabi niya, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. Ulitin ko para marinig ninyo at maintindihan ninyo. Sabi niya, nung after na mag-release ng statement si Catherine, nag-release din siya. Sabi niya doon sa bandang huli na, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. Pero ngayon sinasabi niya rito, pagod na sila pareho at wala na silang pagmamahal sa isa't isa. So niloloko tayo nito. Diba? Niloloko tayo nito. Naglabas-labas siya ng statement. Sabi niya, naku Bal, mahal na mahal kita, hindi mawawala yung pagmamahal ko. Eternal love. Tapos ngayon, ito pala yung totoo. Na napagod kami at nawala na yung pagmamahal namin sa isa't isa. So all the while pala, pinagloloko tayo nito. Ni Daniel Padilla. Iba-iba yung sinasabi. Bilib na nga kami dun sa statement. Pagkatapos magsalita ni Catherine, nagsalita siya. Sabi niya, yun nga, di ba? Sabi niya, yung pagmamahal daw niya ay walang hanggan at walang katapusan. Ayun yung sinabi niya haba pa ng statement niya pero yun yung pinakadulo. Tapos yun naman pala, ang totoo wala nang pagmamahal sa kanilang dalawa. Di pinagloloko tayo na ito. Kaya kayo, ayan sinasabi ko sa inyo. Ito. Basahin nyo. Ang nakasulat, hindi ako panatiko. Kasi kayo, lalong-lalo na yung fans ng Katniel. Kayo, masyado kayong bilib na bilib. Diba? Nangangarap pa nga kayo na na sabi nyo, akala nyo forever. Pero wala pala. Bilib na bilib kayo dun sa idol ninyo. Yung pala niloloko na kayo. Kaya wag kayo ito, basahin nyo to.
Hindi ako panatiko. Kaya kung ako sa inyo, bili na kayo ng t-shirt. Murang-mura lang to. Bili na kayo kasi maganda to sa likod niyo, isuotin niyo. Nasa likod po 'yung nakasulat, hindi ako panatiko. Ibig sabihin, ako na humahanga ako, pero hindi ako panatiko. Pag alam ko mali na ginagawa, hindi ko pinapalakpakan. O pag tama, pinapalakpakan ko. Di ba? Pero pag mali na, hindi ko pinapalakpakan. Kaya kapag ganun kayo, ibig sabihin hindi kayo panatiko. Kaya bumili na kayo ng t-shirt. Di ba? Nasaan na ba tayo? Napunta tayo sa t-shirt eh. So niloloko lang pala tayo ni Daniel Padilla. Kung totoo itong nandito, itong post ng ng T Pamare. Bilib na kami. Ano pala yun? Fake news. Despite everything, I remain hopeful for our healing. Ayan. Sa kabila ng lahat, ako'y umaasa na kami ay magkaroon ng kagalingan. Ayan yung sabi ni Daniel Padilla. O sabi naman ng iba, alam mo DJ, kwento mo na lang yan sa pagong. Ha? Kwento mo na lang yan sa pagong. Whatever. Ito pa, tell that to the Marines, Kuya DJ. So pag cool off, kailangan may substitution. Iba talaga ang karisma ni Ate Andrea Brillantes. Ito, talk to the hand. Sinaktan mo si Kat. Meron dito picture, hindi ko napapakita, nakaganyan na nakasaludo. Nakasaludo kay Supremo. Salute to you, Supremo. Nako, halos lahat hindi naniniwala. Wala na. Sirang-sira na si Daniel Padilla. Sirang-sira na. At ito pa mga kababayan, katunayan na talagang lahat ng galit nila napunta na kay Andrea Brillantes at dito kay Daniel Padilla. Lahat naman ng simpatya ay napunta kay Catherine Bernardo. At alam nyo ba, bali-balita, sa kanyang Instagram account ay tumaas ng 1 milyon sa loob lamang ng 2 araw. Konti na lang malalampasan na niya si yung host ng Showtime, si Ann Curtis. Konting-konti na lang. Kaya itong nangyari, maganda yung epekto kay Catherine, pero masama ang epekto dito kay Daniel Padilla. At dito naman kay Andrea, kay Blight, may positibong hatid, meron ding negatibong hatid. Kasi positibo kasi mas lalo siyang sumisikat, mas lalo siyang napag-usapan. Ang negatibo naman, sinasabi tuloy ng mga tao na siya ay Ismael. Ismael. Alright, so yun lang po muna ang ating topic for today. Ay, DJ. Pati dito kay Carla Estrada. Doon na lang kayo magkwento sa pagong. Hindi na naniniwala sa inyo yung mga tao. Gagalit na talaga. Galit na sila. Dahil dito sa nangyari kay Catherine. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.